Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa. China galit na galit sa bibilhing missiles ng Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Kaugnay ng intensyong bumili ng Typhoon Mid-Range Capability Missile System ang Pilipinas, ipinahayag ni Lin Jian, ang baliw na tagapagsalita ng Ministry Panlabas ng China, na maraming beses nang inilahad ng kanyang bansa ang paninindigan at pagtutol sa paglalagay ng Amerika ng nasabing missile sa Pilipinas. Aniya, ang nasabing missile system ay provokasyon at mapanganib na aksyon, at iresponsableng pagpili para sa mga mamamayan ng Pilipinas at iba pang bansa ng Timog Silangang Asya. Sa halip nito, ang kailangan ng mga mamamayan ng rehiyon ay kapayapaan at kasaganaan. Dagdag ni Lin, muli aniyang hinihimok ng China ang Pilipinas na agarang itama ang maling aksyon, at agarang alisin ang Typhoon Mid-Range Capability Missile System ayon sa pangako nito. 关于美国在菲律宾部署中导，中方已多次阐明了坚决反对的严正立场。我想在此强调，菲方引入反导中导系统这一战略性、进攻性的武器，是配合域外势力制造地区紧张对立、挑动地缘对抗和军备竞赛的挑衅和危险行动，是对本国和东南亚各国人民、历史和地区安全极不负责任的选择。本地区需要和平与繁荣，不需要中导和对抗。我们再次敦促菲方正视地区国家和人民的呼声，尽早的纠正错误的做法，按此前公开承诺，尽快撤走地锋中导系统，不要在错误的道路上越走越远。 Sinabi ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na magpapatuloy ang Pilipinas sa pag-upgrade ng kakayahan nito, kabilang ang posibleng pagkuha ng mga intermediate-range missile launcher mula sa Estados Unidos sa kabila ng mga pagtutol ng China, na inilarawan na ito ay isang provocative at delikadong aksyon. Inihayag ni Teodoro ang plano para sa gobyerno na bumili ng US missile systems bilang bahagi ng pag-upgrade ng kakayahan ng militar. Sinabi ng hepe ng depensa na ang planong pagkuha ng isang missile system ay hindi limitado sa US Typhoon missile system. Nanindigan ng mga opisyal ng Pilipinas na walang karapatan ang China na nakikialam sa mga sovereign acts ng Pilipinas na nagmumula sa mga aksyon ng China sa West Philippine Sea. Sinabi ng hepe ng depensa na ito ay isang pag-aaksaya ng airtime upang i-broadcast ang mga pag-aangkin ng China. Ang US Mid-Range Missile System, na tinatawag na Typhoon, ay dinala sa bansa noong Abril bilang bahagi ng balikatan war game sa pagitan ng mga tropang Pilipino at Amerikano. Nauna nang sinagot ito ni Teodoro, na nagsabing it's none of China's business, ang nangyayari sa loob ng ating teritoryo ay para sa ating pagtatanggol. Sinusunod din natin ang internasyonal na batas. Kaya ano ang problema dito? Sinabi ng mga opisyal ng depensa at militar na mananatili ang Typhoon sa Pilipinas hanggang sa magdesisyon ang gobyerno. Reach that decision, the Typhoon missile, sir. How did we reach that decision? Finality na ba yun? No, it's not a finality because there must be consent to sell. No? However, we are planning to have such kinds of capabilities. I'm not saying the Typhoon. I'm saying such kinds of capabilities. Okay. Sir, China said that we should not go down that wrong path. Dahil ito raw stalking... I think the whole world knows who is on the right path and the wrong path. Definitely, we cannot take advice from people who distort the truth. And nobody believes them anyway. No. So I think it's a waste of airtime to broadcast the claims of China because only their leadership believes in what they say anyway. Regardless of what they say, we will proceed with our capability upgrade. We have the force of international law on our side, not merely Philippine law. China does not have the force of law on its side. It does not have right on its side. That's why they're leftists. Sir, what do we expect to discuss with Secretary Lloyd Austin? Why are you laughing? What do we expect to discuss with Secretary Austin when he visits next week? Well, we will have a review of our bilateral cooperation at this time. It is once again an opportunity to also
lay down some future plans. Anyway, whatever it is, it's on an institutional basis, our bilateral relations. There are mechanisms, for example, the Security Sector Assistance Roadmap, the bilateral strategic dialogue, and other mechanisms like the Squad. So I think also it is also an opportunity for us to thank him for what he has done to make the alliance not only bilaterally but multilaterally enduring against the face of a distorted plan of action by China. So I once again thank the Filipino people for their support for the President's stand on the West Philippine Sea. And we also thank a bigger amount of like-minded nations that are coming to realize that China's propaganda is really nonsensical actually. Sec, any specific instructions from the President to the new flag officer in command? Actually, the programs must be continued. The programs under the CADC. The CADC is the guiding concept that guides all major service commanders and area commanders. So as a force provider, the Philippine Navy's role in the CADC is to fast-track strategic basing, put in the systems for managing future and current acquisitions, and training our naval personnel and Marines on the new territorial defense necessities. Ang Philippine Coast Guard ay naglabas noong Martes ng gabi ng mga video na nagpapakita ng panggigipit sa mga mangingisdang Pilipino ng China Coast Guard, malapit sa Escoda o Sabina Shoal noong nakaraang buwan. Sa kanyang nakasulat na affidavit, ibinunyag ng mangingisdang si Arnel Lepolam kung paano hinarang ng CCG ang kanilang pagtatangka na maabot ang shoal sa West Philippine Sea para manghuli ng isda. Sinabi ni Lepolam na madaling araw noong ika-9 ng Oktubre nang makita ng kanilang grupo ang isang CCG vessel na 26 na milya mula sa Escoda Shoal, bandang alas 5:50 ng umaga, nag-deploy ang CCG ng 2 speedboat para maharas ang grupo ni Lepolam. Ayon kay Lepolam, nagpasya silang lumipat sa Iroquois Reef para mangisda mula ika-10 ng Oktubre hanggang 17. Ngunit kahit sa ikalawang pagtatangka nilang mangisda sa shoal, muli silang hinaras at itinaboy ng CCG. Dahil sa insidente, hindi nakapangisda ang grupo ni Lepolam sa Escoda Shoal. Kaya walang karapatan ang China sa mga dapat gawin ng Pilipinas dahil sa mga ganitong aksyon nila laban sa mga Pilipino. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.